Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 9 of Wands. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may mga pinagdaanan ka na alam mong napakahirap pero nasaktan ka man, hindi ka susuko. Gagawin mo pa rin yung makakaya mo para ibangon yung sarili mo dun sa pagkakadapang yun sa mga sakit na pinagdaanan mo. Ang mensahe ng yung card, gusto mo nang mag-move on. Kalimutan yung mga nangyari at harapin yung kinabukasan mo. You're controlling your feelings, your thoughts, your emotions. Some of you, maaaring may kumukontrol sa buhay mo. Pwedeng boss, asawa, na gustong palaging nasusunod kung ano yung dapat dun sa sitwasyon. Gusto niya siya yung mag-handle palagi. Siya yung palaging susundin. Kailangan mong habaan yung pasensya mo at ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka ma-exhausted, mapagod. You feel connected pa rin sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Some of you nandun yung obsession and addiction. Hindi mo naisip kung ano yung para sa'yo. Gusto mong ibigay kung ano yung ikakasaya ng puso mo. Very passionate ka sa goal mo. Kapag gusto mo, gagawin mo. Walang makakapigil sa'yo. And unti-unti ka nang nag-heal doon sa mga nangyari sa nakaraan. May tao na gustong ipakita yung pagmamahal towards you at i-offer to. Nandun yung pagsusumikap mo na mapalago yung income mo, yung trabaho mo, yung financial mo. Some of you, mayroon ditong tao na gusto niyang mag-lend ng hand at tumulong. Clarify natin ang 8 of Cups. 5 of Pentacles and Queen of Pentacles. You feel left out in the cold. Nalungkot ka, nanghinayang ka, pero mas gusto mo na lang kalimutan yon, yung mga nangyari na yon, at harapin kung ano yung dapat na harapin sa buhay mo. And unti-unti ka nang nagiging okay. Mas gusto mo ngayon na mag-invest kung saan dapat i-invest yung attention mo, yung pera mo. Kung dati nabibitin ka sa panggastos, sa pera, ngayon naiisip mo na palaguin kung ano yung meron ka at kumita. Clarify natin ang Temperance. 9 of Pentacles and 9 of Cups. May darating dito na gustong-gusto mo. Kailangan mo lang talagang habaan yung pasensya mo. Huwag magmadali sa mga bagay-bagay sa buhay mo. And makikita mo unti-unti mong ma-achieve yung mga pangarap mo. Clarify natin ang The Empress. Ace of Swords and 6 of Cups. May past person na gustong bumalik sa buhay mo. Ngayon niya nakikita na yung halaga mo sa buhay niya, kung ano yung mga nagawa mo sa buhay niya. May mga clarity na rin na nangyayari at dumarating doon sa sitwasyon. Some of you, alam mo kung ano yung mga gusto mo. Nagkakaroon ka na ng idea sa mga kailangan mo para sa sarili mo. And gusto mong ibigay sa mga mahal mo sa buhay yung kaya mong maitutulong sa kanila. Clarify natin ang Knight of Cups.
The Star and Seven of Swords. Nagkaroon ng pagsisinungaling or running away dun sa situation. Some of you, gagawin mo lahat ng makakaya mo, pupunuan mo kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon at ipapakita mo yung pagmamahal mo. Even though nakikita mo na meron dong pagkukulang or pagkakamali. Clarify natin ang The Emperor. Strength and Nine of Pentacles. Naging matatag ka doon sa mga pinagdaanan mo. Ngayon alam mo na kung ano yung kailangan na para sa'yo, yung gusto mo, para sa sarili mo. May mga na-achieve ka na goal at nakikita mo na masaya ka naman doon sa kung ano yung meron ka and nag-i-independent ka. Kasi alam mong mas mahalaga ngayon kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin the Devil. Queen of Pentacles and Strength. You are thinking about to invest again. Mga nangyari sa nakaraan, kung ano yung maibibigay mo pa doon. Kung kaya mo pang maiayos. Ngayon kasi mas matapang ka na harapin yung mga nangyari at pinagdaanan mo doon. Hindi ka na basta-basta ganun kadali na matitibag. Clarify natin ang Queen of Wands, the Emperor and Six of Pentacles. You're controlling your feelings. Even though you are very passionate sa mga dreams mo, mas gusto mo ngayon na bigyan ng attention kung ano yung makukuha mo at magpapasaya para sa'yo. And yung alam mong ibibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. May mga pangarap ka pa na gusto mo talaga na makuha at makatulong sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Seven of Pentacles and Nine of Wands. Itong tao na to, iniisip niyang mag-invest or marami siyang ginawa para dun sa sitwasyon na yon para maging okay. Binigay niya lahat ng makakaya niya, lumaban siya, and ginawa niya yung alam niyang kailangan dun sa sitwasyon na yon. Some of you, andun yung pagsusumikap mo para mapalago kung ano yung meron ka. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Change in direction. The changes you are experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung kailangan mong pagbabago na maranasan sa buhay mo, ipagdasal mo lang palagi yan sa Diyos at gawin mo yung makakaya mo. Nandyan lang ang Diyos sa'yo, ginagabayan ka sa mga ginagawa mo, basta palagi ka lang kumonek sa Diyos at gawin mo yung makakaya mo para ma-achieve mo yung mga goal mo sa buhay. Huwag kang susuko at gawin mo yung best mo para matupad mo yung mga pangarap mo. And pagsumikapan mo lang palagi. Palagi mong iisipin na lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay is may solusyon yan. May mga aral at lesson ka dyan na makukuha. At the same time, yung mga natutunan mo dyan, makakadagdag din dun sa mga experience mo and pwede mong i-apply yon sa susunod pang mga darating sa'yo. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.